Okay, so doon tayo kay Judah Gabriel. Sabi ng mga SDA, sa loob daw ng 1,000 years, walang tao ang lupa. Pero sabi sa Revelation 20 verse 3, may mga bansa dito sa mundo. O tingnan nga natin kung may tao dyan sa 20 verse 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang mandaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos dito, kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. O, saan dyan yung tao? May bansa. O, pero wala naman sinabing may tao yung bansa. Ay, patay nga eh. Ay, hindi i-over yun, kapatid. Wala naman sinabi niya may mga tao sa bawat bansa. O ngayon, kung sasabihin mo, kasi nga, magdadaya nga, wala ngang madaya eh. Walang tao. Kung may tao dyan, may nadaya. O, alam niyo kung bakit wala siyang madaya? Kasi nga, mga tao dyan patay. Kaya tama yung, hindi naman kami ang may sabi dyan eh. O, ano talata? O, mayroon pong mababasa tayo na sa talata ng Biblia na nakita na walang tao. O, ito, basahin natin. Sabi po dito sa Jeremias chapter 4, dito tayo sa 23 magsimula. Aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman, at ang langit ay walang liwanag. 24, aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisianig at ang lahat ng burol ay nagsisiing dayon. Isipin mo yan, ang buong lupa'y yanig, talagang giba. Tapos sabi po dito, 25, ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa impapawid ay nangakatakas. 26, at ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ang ilang at ang lahat ng bayan niyon ay nangasira sa harap ng Panginoon, sa harap ng kanyang mabangis na galit. Ito po'y naglalarawan sa pagdating ng Panginoon. Guguho yung mga bundok na yan, magkakaroon ng tidal wave. At sa paano yan, talagang walang matitirang taong buhay sa mundong ito. Anong patunay natin? Balikan nga natin itong, di ba malinaw itong binasa po natin? Nasira ng matindi itong lupa na ito. Malinaw yan sa 27. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan kasi hindi pa po ito ang final sa pagdating ng Panginoon. Hindi pa ito yung final. Meron pa po talaga after 1,000 years. Kaya tama dito na hindi pa ito ganap na kawakasan. Ngayon, balikan natin yung Revelation chapter 20 na pinaghugutan ni Judah Gabriel. Simulan natin yung talatang 1, 20 talatang 1. Pakinggan mo itong Brother Judah, At nakita ko isang anghel na nanawag mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Verse 2, at sinumgaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Ito na yung talatang 3 mo. At siya'y ibinulid sa kalaliman. Saan daw ibinulid? Brother Judah? Sa kalaliman, sinarhan. At tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay kailangan sa ipawalang kaunting panahon. Di ba sira nga itong lupa na ito? May bansa pero giba, sira, walang laman, walang tao ito yun, yung pagdating ng Panginoon. Ngayon, nasaan itong kalaliman? Kung babalikan natin yung Genesis, tinan mo mabuti sa chapter 1 ng Genesis, basahin natin yung 1:1. Genesis 1, talatang 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Talatang 2. At ang lupa ay walang anyo, walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ilalim ng kalaliman. Ito mo, nung wala pa yung anyo itong lupa na ito, wala pang ayos. Ito yung tinatawag na kalaliman. Ang Hebrew niyan ay wabuho. Abusos ang Greek niyan. So, yung pong Septuagint, dito sa Genesis, ang Greek Old Testament ay katulad ng binanggit ito, yung Greek nitong kalaliman na ito, ayun din yung Greek word doon sa kalaliman sa Genesis na ibinulid si Satanas. So, ibig sabihin, yung pinagbulidan kay Satanas o kaya ay doon siya parang nakagapos, ay itong lupa kasi sira nga ito Walang tao, patay lahat. Anong madadaya niya? May bansa nga, wala naman tao. Bakit? Kasi sira nga ito. Sabi sa Jeremias, walang taong mabubuhay dito, sira, giba, numiindayog yung mga burol sa pagdating ng Panginoon. Guguho yan. Sino mabubuhay dito?
Yung bansa na sinasabi mo, giba yan. Wala yan. So dapat, kaya nga ang payo natin sa inyo ay magtanong na lang, huwag niyong uunahan na sabi ng SDA sa lower. Hanatulan mo na naman kagad. Paano ngayon yan? Bumabalik tuloy sa inyo yung inyong maling, Huwag po kayong maging maayos po kayo sa pagtatanong para maganda po yung ating pag-aaral. Okay? Sige, Brother Gomer. Tama, Brother Johnson. Kasi, alam mo kapatid, ang pinag-uusapan dito ay yung second coming ng ating Panginoon. Sa pagdating kasi ng ating Panginoon, kasi naniniwala ka rin siguro na darating ang Panginoon, wala hong masama na mabubuhay sa pagdating ng Panginoon. Lahat ng masama na hindi makakasama papunta sa langit, kaya nga ang mga Seventh-day Adventist naniniwala na talagang pupunta sa langit yung mga maliligtas, Brother Johnson, sa loob ng 1,000 taon. Ano bang mangyayari kapag dumating ang ating Panginoon? Meron bang masama na mabubuhay? Isipin po ninyong mabuti, no? Ang sabi po dito tingnan po ninyo dito sa Revelation, sa Apokalipsis, sa 6, ang talata ay 14. Tingnan po ninyo. Ito ay pahiwatig kung anong mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawang pagparito niya. Sabi niya rito, at ang langit ay nahawi, na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Hindi ba ito rin yung picture nung binanggit doon sa Jeremias kanina, Brother Johnson? Na sa pagdating ng ating Panginoon, ganito ang mangyayari. Tapos ang sabi sa 15, tuloy pa natin. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, ang mayayaman, ang mga pangyarihan, ang bawat alipin, at bawat laya, ay nagsipagtago sa yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. Tapos, anong sabi nila sa 16? At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Nakita po ninyo ito? Mas gusto pa nung mga masasama, Brother Johnson, na mamatay na kaysa makita nila yung kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdating. Ang sabi niya rito, kami iyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. So, i-imaginein mo, meron bang hindi maliligtas na mabubuhay sa pagdating ng ating Panginoon? Malabo. Ano ang sabi tingnan po ninyo ang sabi ni Apostol Pedro. Sa ikalawang Pedro 3, basahin po natin. At ito yung inilalarawan ni Apostol Pedro sa pagdating ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo 3 verse 9. Sabi niya, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinapalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So ang gusto ng Panginoon, Brother Johnson, bago siya dumating, ay kailangan lahat, ang sabi niya, ang gusto niya, magsipagsisi. Hindi po pwede na darating na ang Panginoon ay hindi ka pa nagsisi, katulad ng sinasabi ng dating daan na pwede ka pa raw magsisi sa loob ng 1,000 taon, Brother Johnson. Ay ito, ang sinasabi ng Apostol Pedro dito, kaya pala ang ating Panginoon ay natatagalan sa kanyang pagdating. Sabi niya kasi, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ano ba yung kanyang pangako, Brother Johnson? O di ba yung kanyang pangako O tingnan natin yung kanyang pangako sa Juan 14. Pansinin po ninyo mga kapatid. Kasi pag hindi mo pinag-aralan ito, magkukonclude ka na lang, ay, mali ang SDA. Nako po. Ito yung pangako ng Panginoon. Tingnan mo Judah Gabriel, huwag magalumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Tapos sa verse 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. So ito yung pangako, Brother Johnson. Ngayon, doon sa panahon ni Apostol Pedro, meron pong mga scoffers, yung ano bang tawag dito? Mga scoffers po sila, na ang sabi dito, tingnan po ninyo yung panlilibak po nila.
Basahin natin, balikan natin yung ikalawang Pedro 3, ang talata ay 3. Tingnan po ang sabi ng Apostol Pedro sa 3. Na maalaman mo ito na sa huling araw ay magsisipa rito ang mga manunuya. Ano ang sasabihin nitong mga manunuya? Sabi niya, na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Tapos anong sasabihin? Verse 4. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Nakita mo? So merong mga tao sa huling araw, hindi maniniwala, maniwala kayo dyan, di darating yan. Hindi ba, Brother Johnson? Kasi may pangako nga ang ating Panginoon na siya ay paririto. Ay ang problema nga ngayon, Brother Johnson, sa tagal ng panahon, ay yung iba ay nawawalan na ng nawawalan na ng tiwala na darating pa ang Panginoon. Ngayon, ano ang paliwanag ni Apostol Pedro? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya dumadating? Totoo pa rin ba yung pangako niya na siya ay darating? Ang sabi ng Apostol Pedro, basahin ulit natin sa verse 9. Napakaganda po nito pag sinundan nyo eh. O sabi niya, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ang ibig sabihin, tapos sabi niya, nagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo. Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, yung pagpapahinuhod, nagtitiis po siya na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Bakit? Kasi, Brother Johnson, pag bago siya dumating, abay tapos na ang tapos na ang provision. Wala na hong magsisisi. Kaya nga, bago siya dumating, ito yung panahon ng pagsisisi. Ang gusto ng Panginoon, magsisi ang mga tao bago siya dadating. Yan. Bakit? Kasi yung hindi magsisisi, mapapahamak. Ano ba namang interpretasyon niyan na dumating ang Panginoon, mayroon pang pagsisisi sa loob ng 1,000 taon? Ay delikadong aral yan. Sabi niya, hindi niya ibig na sino man mapahamak. Bakit? Kapag ikaw ay hindi nagsisi bago siya dumating, mapapahamak ka. Tama. Hindi ba, Brother Johnson? Linaw-linaw niyan eh. Ay, kasi kung tama sila na... Linaw-linaw niyan eh. Brother Gomer, ang doktrina kasi ni Soriano, may grace period, may pangangaral Yan pa. nga. May pangangaral pa pagkatapos na dumating si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi walang kwenta ito. Ay, mali si Apostol Pedro dito. Mali. Dapat sabi ni Pablo, yung iba sa inyo, next time na lang. Ay, huwag kayong mag-alala kasi kahit dumating na magsisi na lang kayo pag nasa langit na kami. Di sana, sabi ni Apostol Pedro. Parang sabi na niya, Pastor Pedro, next batch na lang yung iba sa inyo ha. Okay lang yan. Tuloy nyo lang muna yan. Mauna na kami. Mga ganun. Hindi ganun ang aral ng Biblia. Maliwanag ang aral ng Biblia na bago dumating ang ating Panginoon, kailangan magsisi. Tama. Bakit? Yung hindi magsisisi bago siya dumating, mapapahamak. Tama. Ay paanong mangyayari? Tingnan po niyo. Ituloy niyo sa talatang 10, Brother George. Yan. Lalo na yan. Naku po. Patay tayo dyan. Ito na. Darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw. Tapos, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam. Hindi ba yan yung nabasa natin sa Jeremias? Yun. Kasabay ng malaking ugong at tama. ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Paano ka mabubuhay dito, Judah Gabriel? Mayroon daw mga bansa, pugnaw nga. Ay kung hindi ka makakasama doon sa langit sa pagdating ng ating Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Ganito ang mangyayari, Pugnaw. Ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Ay ngayon pa nga lang, 40 degrees pa lang, nagre-reklamo na tayo eh. Nga. Ay gaano pa kaya yung init na kayang pumugnaw ng langit? At ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Anong mangyayari sa iyo dyan? Ito, Brother Gomer. Tao sa lupa. Brother Gomer. Ay malako. Brother Gomer, tinan mo to ha. Ay. Tinan mo tong comment ni Nats Benedicto. Ipaghambing natin dito sa talatang binabasa natin. Sabi ni Nats de Benedicto, sabi niya, bakit sinabi dyan sa Apokalipsis 20 talatang 3 upang huwag nang mandaya sa mga bansa? So, tinan niyo po ito mga kapatid. Sa makatwid, marami pang tao sa bawat sa amikan. Kung wala ng tao, patay na kamo, sino ang dadayain ni Satanas? Masyado namang mali pagkakahulugan mo amikan. May sinabi ba doon may tao? Ito pugnaw ito. 2 Pedro 3:10. Sino tao mabubuhay dyan? Pugnaw nga. Basahin ko Nats Benedicto ha. Intindihin mo mabuti. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam. Kasabay ng malaking ugong
At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngayon, Anong bansa binagyan yan? mo ng tao yung 20 talatang 3, wala namang sinabing tao doon. Ay ba't mo nilagyan ng tao? Pugnaw nga. Ano yon? Mga tutong na tao naglalakad. Pugnaw nga eh. So, ibig sabihin, yung bansa dyan, wala ngang madaya si Satanas kasi nga patay, walang tao. O tapos sabihin mo, mali pagkaunawa namin. O sige nga, ikaw mag-explain ditong Pedro. Ibig mo sabihin, kahit na pugnaw yung langit at saka yung mga gawang nasa atmosphere natin, tapos yung mga bagay sa lupang ito, buhay pa rin? Buhay. Magaling ka. Magaling kang bata ka. Paano, imaginein mo naman, Nats Benedicto, paano ka mabubuhay din sa kanyang, sa kanyang sitwasyon? Oh. At isa pa nga, yung Ito sinasabi pa. nga ni Apostol Pedro, Brother Gomer, yung 11, Pedro, Ah. kaya ang ating Panginoon ay hanggang ngayon hindi pa dumadating. Bakit? Anong gusto niya mangyari? Ibig niya na lahat magsipagsisi kasi ayaw niyang mayroong mapahamak. Tsaka dito, Brother Gomer, sa talatang 11, basahin pa natin yan. O sige, Oh. tuloy. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, Nats Benedicto. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang narapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Pinaghahanda eh. Kasi pag hindi ka handa, pugnaw ka. Abay, binuhay mo naman yung pugnaw. Ayun Tapos yung- sasabihin, mali pagkaunawa nyo, amikan. Ikaw ang mali kasi nilagyan mo ng tao yung bansa ay pugnaw nga. May bansa, wala nga tao. Kaya nga walang madaya eh. Di ba? Ganon. Wasak di ba? Wasak nga ang mga bayan. Wasak. Giba nga eh. Wala ngang Kaya- tao, sabi ni Jeremias. Parang ang gusto sabi ni Benedicto, basahin nga natin yung Jeremias. Tapos, iuugnay natin sa sinabi ni Benedicto para makita po natin mga kapatid. Balikan natin yung aklat ng Jeremias. Sa 4:23 tayo nagsimula no? Ito. Aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Tama walang liwanag. Pero sa kay Nas Benedicto, may tao naman, kahit walang liwanag. Di ba? Punta tayo sa 24. Kagaling nitong mga ito no? Aking minasdan ang mga bundok at narito, nagsisiyanig at ang lahat ng burol ay nagsisingdayong. 25. Ako'y nagmasid at narito, ang daming tao. Yan, ganun ba yung nakasulat dyan, Nas Benedicto? Mali si Amikan, may tao. Ay di mali si Jeremias. Walang tao, Nas Benedicto, wag mong lagyan ng tao. Ayan tuloy, napapasigaw tayo dito. Ang kulit mo kasi. At lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Pati nga ibon, wala. 26. At ako'y nagmasid. At narito ang mainam na parang ang ilang. At lahat ng bayang niyaon ay nangasira. Sira sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis. Nagalit. Sira nga yung mga sa galit ng Panginoon. Tapos ikaw naman, ginawa mong yung mga masasamang tao ay prinoteksyonan ng Panginoon. Grabe namang doktrina yan, Nats Benedicto. Kasi tingnan niyo po mga kapatid, yung mga buhay na matuwid, dadalhin sa langit. Yung mga binuhay na matuwid, dadalhin sa langit. Lalabas tuloy sa matinding pagkasira ito, lalabas tuloy ang doktrina ni Soriano, prinoteksyon na ng Diyos ang masasama, Brother Gomer, para magkapagsisi. Kalukuhan talaga naman. Talaga yan, Brother Johnson. Kaya nga isinasabi natin dito, wala pong second chance. Hindi yung totoo yung itinuturo na may second chance pa. Kaya nga sinasabi ng Apostol Pedro na ang Panginoon hindi mapagpaliban sa kanyang pangako. Ang gusto niya, bago siya dumating, magsisisi na lahat. Kasi nga, yung hindi magsisisi, Brother Johnson, sa kanyang pagdating, abay, mapapahamak nga Pinanood ko, Brother Gomer, yung sinagot natin na may grace period si Soriano. Wala siyang talata. May grace period, Asa talata? Wala. Paano magkakaroon ng grace period yan Ang gawang nasa lupa, masusunog. Yung langit, masusunog. Ang tindi naman ng taong, si Buko. Lalabas nga talaga yan. Lalabas talaga yan, Brother Gomer. Prinoteksyonan ng Panginoon sa mamagitan ng kanyang galit, yung masasama. Kaya nga may galit para maghiganti doon lang, Brother Johnson, sa 7 salot halos mauubos na yung mga masasama patay. Sa 7 salot pa, unang salot pa lang
Kaubos na eh. Makikita mo, doon sa Apokalipsis, pagka ipinatupad na yung mark of the beast, doon pa lang mahahati na yung mananampalataya at hindi. Oo. Walang grace period doon. Ang ibig sabihin ni Soriano kasi, na namanan ni Dats Benedicto, ay di tumanggap ng tatak ng hayop. Ay ligtas pa rin, ay buhay pa rin, hindi mamamatay sa galit ng Diyos. Nako, malabo. Yung Ganon. lahat nung tumanggap sa tatak ng hayop, kasi dalawa lang ang kalalabasan mo doon sa panahon na yun, Brother Johnson eh. Tama, Brother Gomer. Dalawa yan. Isang sa Tanggapin mo Diyos. yung tatak ng hayop. Isang sa Diyos, isang sa kay Satanas. Correct. Ngayon, ang gustong gawin nila ni Soriano, nagdoktrina siya na may grace period, yung natatakan ni Satanas, may pag-asa. Grabe namang doktrina nito talagang. Sa Diablo talaga na Satanas. Na doktrina. Paano mangyayari? Ibig sabihin, merong hindi kasama doon sa tatakan. ano yon? Ay, ang sabi doon sa Revelation, ang lahat, malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, pinabigyan ng isang tanda. Ngayon, yung hindi tatanggap ng tanda, ang sabi doon, uusigin, hindi makakabili, hindi makakapagbili. Kaya dalawa lang ang tao noon. Isang Tama. may tanda at isang walang tanda ng hayop. Maliwanag yan mga kapatid, bago dumating ang ating Panginoon. Ay anong mangyayari doon sa tumanggap ng tanda ng hayop? Ay anong sabi? 14. Tingnan natin sa 14.9. Makakatanggap ng salot yan eh. Ang sabi sa 14.9, doon Apokalipsis. sa tumanggap sa tanda ng hayop, tandaan mo, Nats Benedicto, dalawa lang ang pupuntahan mo. Either tanggapin mo yung tanda o hindi. Kapag tinanggap mo yung tanda, makakabili ka, makakapagbili ka. Yung hindi tatanggap, hindi makakabili, hindi makakapagbili. Ay pero ano mangyayari doon sa mga tatanggap? Yan o. Sabi niya, ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo, sa kanyang kamay, ay ano raw? Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 11. At ang usok ng hirap nila ay mapapailan lang magpakailan-kailanman. Sila'y walang kapahingan araw at gabi, silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda sa kanyang pangalan. Tingnan mo yan. Tapos sa Tapos kanila, sasabihin, pero may Brother Gomer, kay Soriano, itong mga ito, may pag-asa yan. May grace period, Wala. pangangaralan yan sa loob ng 1,000 taon, mangangaral. Ang pangangaralan, itong tumanggap ng tanda ang hayop. Pambihira talaga. Ewan ko bakit, bilib na bilib kay Soriano. Napakawalang kwenta ng naisip ng doktrina eh. Ay nako, talagang pag napaniwala ka dyan sa mayroong pag-second chance, ay nako, kawawa ka talaga. Kawawa. Ang gusto ng Diyos, bago siya dumating, magsisi na. Hindi yung, ang sabi nga doon sa isang talata pa sa Apokalipsis, Brother Johnson, asan ba yung talata ng sabi doon ito, sa 22. Ang talata ay 11. Sabi rito, bago dumating ang kawakasan, Nats Benedicto, ang sabi dyan, Ayan, ang mas liko matindi. ay magpapakaliko pa. Iyon. At ang marumi ay magpakarumi pa. Mm. At ang matuwid ay magpakatuwid pa. At ang banal ay magpakabanal pa. Asan na si chance? Hindi, kay Tapos Soriano. sa talatang 12, narito, 12. ako'y madaling pumaparito. Yun o. Ayan ho, bago dumating ang ating Panginoon, na ipagbukod-bukod na, nandun ang kambing na sa kabilang tupa. Ay, nasaan yung, ito. mayroong Ganito. kalabaw? Ganito ang doktrina ni Soriano. Balik natin sa 11. Ito doktrina ni Soriano. Ang liko, ito tuwid ng konti. Malabong aral yan. Ang liko. Malabong aral yung napaniwalaan. Hindi, kasi ito tuwid. Delikadong aral. Sa loob ng 1,000 taon, yung liko, Brother Gomer, ito tuwid. At ang marumi, lilinisin. Nako. Ang matuwid, dadalhin sa langit. Yung banal. Alam mo, sa totoo lang, Brother Johnson, masarap sanang paniwalaan yan eh. Ano po, kahit masarap. ng Panginoon, tapos 1,000 taon na yung mga naligtas, pero ikaw may chance ka pa. Ang tanong, sino pang hindi magsisisi? Ito, Brother Gomer, napakagaling na estratehiya ni Satanas to eh. Ay, sigurado. Para yung tao matukso na, pwede naman pala ang next time. Tama. Kasi ang doktrina niya, yung aabot ang buhay ng masama, May pag-asa bibigyan pa. ng chance. Bibigyan ng chance.
Kaya nga, itong liko na ito, parang gustong baguhin ni Soriano yung Biblia na hindi totoo yan na liko. Meron niyang baliko ng konti na pwedeng ituwid sa 1,000 taon. Ganon. Tingnan mo nga, ang liwa-liwanag ng talata, yung liko, magpapakaliko. Yung marumi, magpapakarumi. Yung matuwid, magpakatuwid. Yung banal, magpakabanal. Tapos sabi niya, narito, ako'y madaling pumaparito. So bago dumating ang ating Panginoon, talagang tapos na, Nats Benedicto. Wala yang sinasabi ng puno mo na, may second chance pa. Delikado yan. Tapos sabi niya, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa. Hindi niya sinabi, bigyan ng kagantihan yung iba kasi yung iba ay may provision pa. Ano ba naman yung pamimilipit nyo ng talata ng Bible na yan? Meron Sabi siyang ba niya ng Panginoon na bigyan ng kagantihan yung nakapagsisi na? Lahat po yan, lahat. Kaya nga, yung mga liko ay alam na. Yung mga matuwid, alam na. Kaya nga, bibigyan na sila ng kagantihan ayon sa kanilang mga gawa. Brother Gomer, humirit na naman siya ito. Ito naman sabi niya, sino pa ang paghaharian ng mga banal ni Kristo, amikan? Ito, isa pa ito sa kapalpak-lapakan ng doktrina. Pakinggan mo ito, Nats Benedicto, yung palpak na doktrina ng puno mo ito, ha? Sino pa ang paghaharian ng mga banal ni Kristo, amikan, sa loob ng 1,000 taon? Kung ang unawa nyo, wala ng tao sa 1,000 taon. Mali-mali naman unawa nyong dalawa. So, hindi niya na, bali, nagbulag-bulagan siya doon sa Jeremias parang ganitong ginawa ni Nats Benedicto. Sa tao na yan talaga. Brother Gomer, parang ang ginawa ni Nats Benedicto, isipan ay wala na eh. Isipin mo naman yan. Ang ginawa niya, ni Nats Benedicto, sinarado niya yung mata niya doon sa Jeremias, wala yan. Mali kami dyan, kaya ayoko niyan. Ganito. Isip tayo ng ibang paraan. Ganito. Ngayon, ito, sinasabi natin palpak. Ang gusto niyang mangyari dito, sa loob ng 1,000 taon, ang mga matuwid, pinaghaharian yung masasama. Napaka ano ba lang? Parang ganito. Ibig mo sabihin, Nats Benedicto, yung matuwid nasa langit, pinaghaharian nilang masama nasa lupa. Kapalpakan talaga yan. So, bakit kasi nag-insert kayo ng idea na naghahari ka sa loob ng 1,000 taon, ay may pinaghaharian? Mali pong paglalagay ho ng sariling interpretation yon. Kung bakit sila ay basahin nga natin yon. Yung nasa Apocalypse 20, at talata po nito ay nasa sa verse 4. Ayan, sige, basahin natin mga kapatid. 4 hanggang 6. At nakakita ko ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila ay pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo nila sa patutuon ni Jesus at dahil salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Naghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Talatang 5. Ang mga iba sa patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Yung mga masama, patay. Ngayon, talatang 6, nandyan uli yung maghaharing kasama ni Kristo, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama sa loob ng 1,000 taon. Di may buhay. Ganun kaagad si Soriano. Hindi po sinabi dyan na may taong buhay dyan na sa 1,000. Yun lang naman yung inilagay nila, Brother Gomer. Di may buhay niyang tao. Kasama nga ni Kristo maghahari sa loob ng 1,000 taon sa langit itong mga ito. Alam niyo kung bakit? Hindi kumo binanggit na maghaharing kasama ni Kristo. May pinaghaharian. Kaya sila puro hari, pantay-pantay doon. Ang hari, nasa mataas na kalagayan. Okay? Tandaan mo mabuti ha. Nasa mataas na kalagayan yung hari. Yung mga ligtas ay ipinagpapalagay sila na halos sila'y hari kasi wala sa kanilang mababa. Kundi sila po ay pantay-pantay. So, nakuha mo? Kasi kung gusto mong mangyari
na may pinaghaharian sila, bakit nandun yung sa langit, tapos ang pinaghaharian nasa lupa? Paano ngayon yan? So, lalabas din dyan, dalawang uri ng, kung sasabihin naman na, hindi naman, hindi naman masama yan. Hindi lalabas dyan, may dalawang uri ng ligtas. Isang mataas, hari, tapos mga miyembro lang o tauhan lang. Ganon? Walang ganyan. Kaya ang salitang maghaharing kasama ni Kristo, ipinapakita doon ang mataas na nakalagayan ng mga ligtas, pantay-pantay na sila. Wala na pong mataas, wala nang mababa sa mga ligtas. Di ba? Ganon. Medyo pairalin mo ng kaunti yung common sense mo, Nats Benedicto. Tama. Ang dami na nating binasang talata na sa pagdating ng ating Panginoon, wala na yung second chance na sinasabi ninyo. Kaya nga, ang sinasabi natin, lahat ng hindi maliligtas sa pagdating ng Panginoon, mamamatay. Okay? Mamamatay po yan. At sila ay mabubuhay lamang after 1,000 years. Okay? Ngayon, kung ang tinutukoy mong talata ay yung nasa Apokalipsis 5:10, ay iba ho ang konteksto niyan. Para sabihin ko sa iyo, iba ho yan doon sa Apokalipsis 20. Okay? Kasi yan yung pinagdudugtong ni Soriano yung talata na yan, 5:10 at saka yung 20 at 6 Hindi yun. Magkano yung talata na yan? Hindi naman yun sa 1,000 taon na. Hindi yan yung sa 20 verse 6, yan po yung sa 1,000 years. Pero yung Okay? Pero yung iyang sinasabi na maghahari sa lupa. Iba hong usapan yan, hindi labas ho yan sa 1,000 years. Opo. Nako, layo niyan. Kaya wag niyong pagparehasin niyang talata na yan. Marami hong talata na tayong pinatunayan, binasa natin, na wala ho yung second chance talaga. Maganda ho talaga sana yan kung totoo. Kaya lang, delikadong aral yan Kapag napaniwala ka dyan, pwede mong sabihin na, hayaan mo na munang dumating ang Panginoon. Kung totoong dadating, di saka ka na magsisisi. Ganun ba yun? Walang ganun. Dahil nga ang gusto ng Panginoon, bago siya dumating, magsisi na dapat. Kasi yung hindi magsisisi, mapapahamak. Yun ang tama na doktrina, kapatid. Okay? Kung ayaw mong tanggapin yan, di bahala ka. Huwag ka na munang magsisi ngayon. Kung talagang naniniwala ka dyan sa doktrina na yan, antayin mo munang dumating ang Panginoon, tapos, pag dumating na siya at umakyat na sa langit yung mga ligtas, saka ka na magsisi. Di ba? Okay, wag na muna kayong mangaral ngayon. Sayang naman, may second chance pa Di kunin niyo yung second chance niyo. Okay, Diba? pinipilit kasi nila na maghahari sa langit, may paghaharian. Gusto nilang mangyari, pagdating sa langit, hindi pantay-pantay ang tao. May hari, may miyembro lang. Ganon. Hindi po ganon ang langit, kapatid na meron pa ring mataas at meron pa ring mga ordinaryo. Lahat po doon ay pantay-pantay na. Wala nang alipin doon, wala nang mas mataas na ranggo. Kasi yun ang gusto niyang pala, maghahari nga di may paghaharian. Paano paghaharian nila di yung mga tutong? Pugnaw kaya, di ba? Talagang, kasi nga, ang gusto na mangyari ng ating Panginoon, basahin nga natin doon sa Apokalipsis 3. Tingnan ninyo sa Apokalipsis 3, ang talata po niyan 21 yata Kung hindi ako nagkakamali. Basahin nga natin yung talata na yun. Tingnan po ninyo, ito po kasi yung pangako ng Panginoon Nats Benedicto. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Yan po yung ibig sabihin ng talata doon sa 26. Yun. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Yun. So ang ibig sabihin, yung prestige na yon na tinanggap ng Panginoon sa kanyang ama, isi-share niya, Brother Johnson, doon sa kanyang mga ililigtas. Iyan. Okay? Tama. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya ang ating Panginoon, kumbaga yung mga maliligtas, kasama ni Kristo na maghahari kasi nga, isi-share niya yung kanyang luklukan Sabi niya, kasama ko sa aking luklukan. Yun, dapat. Makita ni Nats. Ang gusto niya naman ngayon ay, sinong paghaharian? Nililikot kasi nila. Pagdating doon sa langit, malaman natin kung sino paghaharian. Kaysa naman i-conclude mo na may tao sa lupa. Ginagawa kasi nila. Kanyang conclusion mo na yan. Nililikot kasi nila sa magitan ng tanong. Diba? Oo. Tapos mali-mali pang unawa namin. Ikaw ang mali-mali ang unawa. Isipin mo,
yung gawang nasa langit, mapupugnaw. Yung gawang nasa lupa, mapupugnaw. Tapos ang interpretation mo, may buhay pa rin. Buhay pa rin. galit Pugnaw. ka? Ang gusto niya, tutong na nga, buhay pa. Ay, ewan ko. Tapos pangangaralan mo. Oo. Yun ang gusto nyo mangyari. Ang pinaghaharian ng mga ligtas, mga sunog. Ay, ewan. Mga sunog, yung pinaghaharian. Mga agnas na ang katawan. Sinasabi ng Kaya, Panginoon. parang ganito, ganyan na lakad, sunog eh. Oh. Ha? Oh. Ay, sabi niya, bibigyan niyang gantimpala bawat isa. Oy, ay meron pa palang hindi mabibigyan ng gantimpala kasi may second chance ha. Oh. Ano ka ba naman, Nats Benedicto? Sa pagdating ng Panginoon, bibigyan niya ng gantimpala bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Mm. Tapos sabihin nyo ngayon, mayroong pang second chance. Ay hindi ba lahat mabibigyan ng gantimpala ayon sa kanyang gawa? Oo nga. Ay ano ba naman? Tapos sabihin mo, mali unawa. Maliwanag dyan sa mga nakikinig kung sino ang mali ang pagkaunawa. Oo naman. Okay.